Magandang gabi mga kahuan, narito na ating Pag-asa Weather Update today. Patuloy pa rin po ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin yan sa easterlies o yung hangin po galing sa silangan, particularly the Pacific Ocean. At ito ring easterlies ang siya nagdadala ng mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantala, isang low pressure area po ang ating minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility at nabuo ito kaninang alas 8 po ng umaga. And as of 3 in the afternoon ay nasa 1,200 kilometers ito sa silangan ng southeastern Mindanao. Base po sa ating analysis ay posibleng pumasok na itong low pressure area either mamayang gabi or bukas ng umaga. According naman po sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, inaasahan na nasa loob ng PAR itong nasabing weather disturbance sa mga susunod pa na araw. So pagpasok nito sa PAR, kikilos ito pakaliwa ng paangat patungo po sa direksyon ng Eastern Visayas and Caraga Region. Pagsapit po yan ng araw ng Thursday hanggang sa Friday ng tanghali. At inaasahan po natin pagsapit ng Friday ay maaaring pinakamalapit na ito sa may areas po ng Bicol Region and Eastern Visayas. At sa araw din po ng Friday ay posible itong maging isang mahinang bagyo or tropical depression. Kung sakasakali po ay bibigyan natin ito ng pangalan na Aghon o yung magiging unang bagyo ngayong 2024. Pagsapit po ng Friday hanggang sa Sabado ay kikilos na paangat dito sa may silangang bahagi po ng Southern Luzon itong nasabing weather disturbance na posibleng maging Aghon. And then by Sunday hanggang sa paglabas na po ng Philippine Area of Responsibility Monday or Tuesday ay lalayo na po ito sa ating kalupaan at hindi na directly makakaapekto. Subalit during that time, early next week ay posible namang ma-enhance yung tinatawag natin na southwest wind flow o yung hangin po galing dito sa may timog kanluran na siya magdadala naman ng pag-ulan sa western side ng Luzon and Visayas. Paalala po sa ating mga kababayan, pagsapit po ng Friday hanggang sa weekend, maraming lugar po ang magkakaroon ng mga pag-ulan. Kaya magdala po ng payong kung lalabas ng bahay at make sure po na kung magpatuloy may mga pag-ulan ay ready tayo in terms of baha at pagguho ng lupa at lagi magantabay sa ipapalabas po na updates ng Pag-asa dahil possible pa rin mabago ang ganitong senaryo. Samantala po by tomorrow, malaking bahagi pa rin ng bansang mainit ang panahon dahil pa rin yan sa easterlies. Magdadala pa rin ang easterlies ng bagyang maulap at minsan maulap na kalangitan na siyang sinasamahan pa rin po ng mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog, lalo na dito sa may Northern Luzon, sa may Ilocos provinces, Abra and Apayao, mga localized thunderstorms yan pagsapit ng hapon. At meron din mga pulupulong pag-ulan sa may southern portion dito sa may Bicol Region, Quezon at ilang pambahagi ng Mindoro. Temperature natin sa Metro Manila, posibleng umakyat pa rin by tomorrow sa 35 degrees Celsius yung ating air temperature, habang yung ating tinatawag na heat index o yung nararamdamang init ng ating katawan, bago magkaroon ng mga pag-ulan, possible pa rin yung mga dangerous levels na 42 degrees or mas mataas pa sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. Sa ating mga kababayan po sa Palawan by tomorrow, dahil pa rin sa easterlies, halos katulad pa rin na weather conditions sa mararanasan na fair weather sa umaga na sinasamahan pa rin ng mga saglit na pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Habang dito naman sa Visayas, partly cloudy to cloudy skies in the morning pero pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi na, makulimlim na po ang panahon dito sa may Eastern Visayas. So sa mga lalabas po ng bahay ay magdala ng payong at mag-ingat na rin sa mga posibleng flash floods or mga landslides. Ilang bahagi din po ng Central Visayas, possible na magkaroon ng mga saglit na pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi dahil na rin sa easterlies. At temperature natin dito sa may Metro Cebu mula 28 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman po dito sa Mindanao, asahan pa rin ang fair weather sa umaga. Ibig sabihin wala tayong tuloy-tuloy na malalakas sa mga pag-ulan, bahagyang maulap at minsan maulap lamang ang kalangitan. Pero sa tanghali, posible na ang mga pag-ulan dito sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte and Surigao del Sur. Dahil dun sa outer part nitong low pressure area, so posibleng maapektuhan sila ng mga pag-ulan. At aasahan din sa malaking bahagi pa ng Northern Mindanao, rest of Caraga Region and Davao Region na mga pulupulong ulan lamang pagsapit po ng hapon hanggang gabi bukas. Temperature naman natin dito sa Metro Davao from 26 to 34 degrees Celsius. Habang sa malaking bahagi ng Palawan, Visayas and Mindanao, meron pa rin pong mga lugar na makakaranas ng dangerous levels of heat index na 42 degrees Celsius or higher, kabilang na lamang yung mga mabababang lugar at yung mga highly urbanized areas na patuloy nating minomonitor kagaya ng Rojas, Samar Provinces, Zamboanga City, Cotabato, Butuan and Davao City.
Para naman sa susunod na 24 oras, wala tayong inaasahang sea travel suspensions kahit meron tayong mga na-report na low pressure area sa labas po ng ating PAR. Magiging banayad ang katamtaman pa rin po ang taas ng ating mga pag-alon, lalo na po dito sa may West Philippine Sea and Sulu Sea. Habang sa may Pacific Ocean, inaasahan yung mga thunderstorms dito sa may parting Eastern Mindanao and Eastern Visayas by tomorrow. So mag-ingat na lamang po sa minsang maalong karagatan hanggang 2 metro. Sunset po natin ay 6:19 ng gabi mamaya at sunrise 5:27 pa rin po ng umaga.